Guys, worth it nga ba pumunta ng Sagada? Ano-ano nga ba yung mga lugar na pupuntahan? At magkano lahat-lahat ng gagastusin once na nandito na kayo? Kung nagbabalak nga kayo or kung pangarap nyo talaga makarating dito, ay panoodin nyo itong video na to. Baka makatulong to sa pagbabudget nyo. So, good day sa inyo, mauutak! Ngayong araw ay nagbook nga ako dito kay Buno on Wheels. Isa sila sa mga travel and tours na may recommend ko. Nag-o-offer nga sila ng Sagada tour na 3 days and 2 nights for only 2,999 pesos. Included na din dyan yung transportation plus shared accommodation. Meron din naman silang 2 days and 1 night for only 2,499. Since onti lang naman yung difference pagdating sa presyo, pinili ko na yung 3 days and 2 nights para masulit. So yun na nga guys, ano-ano nga ba yung pwedeng puntahan pag nandito ka na sa Sagada? Unahin na natin yung mga pre-side trips and scenic spot na no extra fees. Ito yung isa sa unang madadaanan natin, yung Banawe Art. Pwedeng-pwede kayo mag-picture dito, say na malapit na kayo sa Sagada. Makakapag-picture-picture din kayo dito sa sikat na Banawe Rice Terraces. Grabe. Dati sa likod ng 20 pesos ko lang ito nakikita, pero thank you Lord, napakaganda po nito sa personal. Madadaanan din natin yung Halsima Road or highest point kung tawagin. Madadaanan din dito yung baliktad na bahay o isang wow na sa loob nito ay may mga bilihan ng pampasalubong at may masarap na kainan na may magandang view. Bukod doon, napakadami pang pwedeng daanan kagaya na lang ng Sagada Weaving, Sagada Pottery, Sagada Sign, Our Lady of Mount Carmel Church, Cellar Door, at ayan yung mga pre-side trips nila kung kakayanin ng oras at kung kakayanin ng energy level nyo. At papunta pa lang tayo sa exciting na part kasi dito sa mga susunod ay ito talaga yung pinakasikat na tourist attraction dito sa Sagada. 1,500 pesos per head naman kung gusto nyo puntahan yung mga lugar na to. Pero take note guys, optional lang to. Included na dito yung environmental fee, local tour guide, Sagada shuttle, access fee, coordinators fee at Sagada Pottery demo fee. Unang-una sa listahan ay itong Eco Valley and Hanging Coffee. Grabe, nagustuhan ko to kasi sobrang historic ng lugar. May trekking na 15 to 25 minutes depende sa pacing bago nyo marating yung Hanging Coffee. Napakadami naming natutunan dito in terms of tradition. At sumunod sa listahan yung napakagandang Marlboro Hills. Nagsimula kami mag-trekking ng 4 a.m. Dito kailanganin nyo ng proper attire, jacket and pants, sandals or shoes na magiging komportable kayo sa lakaran. Tungkod at importante din na meron kayong flashlight dahil madaling araw kayo magsisimula. Narating namin yung itaas around 6:30 a.m. Naabutan namin yung sunrise at bumungad sa amin yung napakagandang sea of clouds. Sobrang worth it yung 2 hours na lakad pataas. Sobrang ganda ng scenic view to the point na napakanta ako sa utak ko ng everything that I have. Praise the Lord. De joke lang guys, sobrang worth it talaga ng lakaran at kung tatanungin nyo kung sobrang tarik ba na nilakad namin, hindi naman ganun katarik guys. Unti-unti lang kayo umaangat hanggang di nyo namamalayan ay nandun na kayo sa tuktok. Nung pababa naman na, mas naging madali na. Almost 2 to 3 hours na lakaran. Depende pa din kung gaano kayo kabilis. Madadaanan na din natin pababa itong Blue Soil at dito ay napakadami na ding nahinto para mag-picture-picture dahil napakaganda talaga. So ayun na nga guys, from 4 a.m., 11 a.m. na kami nakababa. Sa tingin ko ay kaya talaga siya kunin ng 4 to 5 hours na trekking, pero dahil mahinihintay kaming ibang kasamahan, ay mas napabagal ng onte at dahil na din sa mga picture-picture. At ang huli sa listahan na cover dito sa 1,500 pesos na fee ay etong Sumaging Cave. Akala ko napakasimpleng kuweba lang sa labas, pero pagpasok namin sa loob, grabe, ang gaganda ng mga rock formation, merong iba't ibang klase ng activities. Sobrang challenging ng pagbaba at pag-akyat dito. At to cut the long, make story the short, nagsimula kami bumaba ng 4 p.m. at nakabalik kami sa itaas around 6:30 p.m. At ayun yung mga kasama sa 1,500 pesos guys. Kaya naman talagang sulit na sulit din, di ba? At hindi pa doon nagtatapos guys, pinuntahan din namin yung Bumodok Falls na sikat dito sa Sagada. Additional 300 pesos at optional lang din to guys. Kasama na dito yung shuttle pati tour guide. Bago nyo marating yung napakagandang falls ay may trekking lang din dito ng 40 minutes to 1 hour. Depende pa din sa pacing. Kung gusto nyo naman mabawasan yung paglalakad, meron silang ino-offer dito na sarili na lang shuttle pababa na mas malapit na dun sa papuntang falls. Sa pagod, pinili na lang din namin mag-shuttle pababa. Pero guys, may trekking pa din 15 to 30 minutes. Depende kung gaano kayo kabilis. Pagdating sa falls, sobrang worth it. Napakaganda, malamig yung tubig at sobrang nakaka-relax talaga. So ayun na nga guys, all in all sa mga nagastos ko ay gumastos ako ng 2,999 para sa 3 days and 2 night tour. Inabil ko din yung 1,500 pesos nila na package papunta sa Eco Valley, Hanging Coffee, Sumaging Cave, Marlboro Hills at pati na din sa Blue Soil. Plus 300 pesos na din kasi pinuntahan ko din yung Bumodok Falls para maipakita sa inyo. At isa pa sa kailangan budgetan, syempre yung pagkain, pero ang ginawa na lang namin ay nagbayad kami ng 350 rent dun sa may transient na tinuluyan namin at namili na lang kami sa mga tindahan na malapit dito at dun na lang kami nagluto. So yun guys, ang tanong, ready na ba kayo mag-Sagada tour? Para sa sarili kong experience, sobrang solid. Masarap sa mata, masarap sa pakiramdam at talaga namang worth it yung gastos. Kaya naman kung nagbabalak kayo mag-Sagada tour ay mag-book na din kayo
dito kay Bunoan Reels. So paano mauutak? Hanggang dito na lang din siguro. Maraming salamat sa pagsama. Mr. Mautak once again, sending love, peace, pew pew pew.